talking about frustration, ako rin naman maglalabas na rin ako ng saloobin, nakaka-frustrate talaga po yung kalagayan ng ating bansa. May konting liwanag pag may narinig tayo sa mga investigation, parang ayan, may na-expose and all. Pero sabi nga ni Manong Ted kanina, yung mga kasuhan pa lang puputi na book natin, much more yung mahatulan pa kaya. Kaya parang ang daming suggestion para daw mawala yung corruption, death penalty, di balik lang tayo sa judicial system problem natin. Yung iba nakakatawa po yung suggestion, tanggalin na rin 1,000 bill para 500 na lang. Alam niyo po, kahit mamiso na lang po yan, truck naman ang gagamitin pag nanakaw instead na billiard table. Kasi po, corruption is never about an amount issue. It's a heart issue. Whether pinipitik ng barangay tanod yung gasoline allowance ng service ng barangay o binubulsa ng taga DPWH yung bilyon-bilyon, it's all about heart that is a slave to sin. Sabi po sa Jeremiah, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Kaya yung pangarap ng ating butihing senador na si Senador Lacson, okay? Para sa mga kapwa niya politiko na magkaroon ng self-restraint. Alam niyo po, love na love ko si Senador Lacson, pero good luck, Senador, kung susundin kayo. Sinabi na ni Jun Losada yan, di ba? Yung ating whistleblower nung araw. Moderate nyo naman yung greed nyo. Ako po, tingin ko lang, personal ko lang po to as a pastor. Kahit ano pong in aid of legislation gawin natin, I think the problem is not about legislational reform. It's not even structural reform. It's not even legal reform. Mga band-aid solution lang po yan. What we need is a moral reform. A nationwide spiritual revival. Yung magkaroon po ng fear of the Lord ang mga tao. Yung takot sa Diyos. Kasi po, sa totoo lang, kahit makailang EDSA na ba tayo? EDSA 1, 2, 3, hanggang ilang ba yan? Saan ba tayo dinala ng mga yan po? Kaya hindi po nagiging cynical. Ang sinasabi ko lang po, apart from God's intervention, wala pong magiging pangmatagalang effect. Si Brad Ted, papalitan na lang yan ng mga susunod na mga henerasyon ng mga newscaster. So, ganito rin nire-report nung araw. Kaya lang trilyon na ngayon ang kinukorap. Ito po yung ending ko. Slaves to sin po kasi yung mga taong gumagawa ng korupsyon. Wala po silang magawa. Insatiable yan. Dati pangarap ng mga yan, auto lang. Naging boat, naging yate, naging private jet. Kasi po, ang titigil lang po sa mga magnanakaw is dead to sin. Pagka po tayo namatay na, the wages of sin is death. Ano pong solusyon? Ako po, suntok sa buwan to, pero ito lang po solusyon na nakikita ko. Kaya po bumaba si Jesucristo 2,000 years ago. Personally deal with sin and death sa krus ng Kalbaryo. He conquered sin and death when He rose from the dead on the third day. Ang pangmatagalang solusyon po, isurrender natin ang ating buhay kay Jesucristo. Galatia 5:1, pakita mo Seth, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo, malaya na tayo sa kasalanan. Okay? Kaya stand firm kasi kung meron ka relasyon kay Kristo, hindi ka napapaalipin pang muli. Kaya yung sinasabi ng iba, malaya ko pastor. No. Freedom is not the power to do what you want to do. It's the power to do what's right. Ayan po yung nakasulat sa akin. Hindi ngunit kaya mong gawin yung gusto mo, kaya mo ibulsa lahat ng kaya mo ibulsa, malaya ka. Ang totoo pong malaya, and when you have the power to do what's right. Kaya po nakakaawa lang po yung mga taong mamamatay sa kasalanan, yung mga politiko na binabanggit natin kung hindi sila magsisisi. Yung impyerno po na naghihintay sa kanila, hindi nila gugustuhin. What good for a man to gain the whole world and yet forfeit his soul. Again, hindi po ako nagiging cynical. Sinasabi ko lang po, kung gusto nating mabago ang ating bansa, ayan po, kasama nyo sa hapagkainan pag kumakain kayo. Yung mga bata na yan, turuan nyo ng takot sa Diyos. Para marami pa tayo mga malabiko soto na magiging politiko siguro natin in the future. Mga taong may takot sa Diyos. Galatia 5:1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli sa kasalanan. Tayo manalangin, Panginoon. Kami po'y napufrustrate dahil again, Lord, ang daming exposure, ilan ba talaga yung makukulong? Lord, salamat Panginoon dahil hindi naman kami nawawalan ng pag-asa dahil may Diyos kami na pwedeng takbuhan. Pero Lord, yung realidad, pag nakikita namin, hindi nga mapauwi yung isang may kaso. Kaya Lord, tulungan mo lang ang aming mga sambayan ng Pilipino na talagang frustrated na. Kasi Lord, wala rin magagawa, Lord God, kung kami ay dadaanin sa dahas. Lord, ilang bansa na ang gumawa ng ganyan. Balik lang, panibagong set of mga kriminal lang ang uupo. Kaya Panginoon, turuan mo kami, Lord, i-train ang mga bata in the way they should go. The fear of the Lord. So that when they grow up, they will not depart from it. Yung mga batang, mga future congressman, mga bata na future DPWH employee, mga bata na future COA employee, mga bata, Lord God, na magiging leader in the future. Turuan namin ang takot sa Diyos at makita sa amin upang maging maganda ang aming bayan. Salamat, Lord, sa buhay mo in Jesus' name. Amen. Today's reflection.
with Pastor Jeff Eliscopides.